Nasa linya ng telepono si GSIS Vice President Corporate Communication Marge Horillo para makakuha tayo ng update kaugnay nga ng pagbibigay naman ng mga benepisyo doon sa... Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon, Kirby, no? Magandang hapon sa mga nanonood sa Tulong ng Bayan. Apo. Ma'am, let's make it faster po. Paano po ang ginagawa ngayong ayuda ng GSIS para po mas mabilis po nating matulungan yung ating pong mga kababayan na salanta ng bagyo? Kaka-approve lang no, ng aming Board of Trustees ng isang relief or assistance package para doon sa aming mga miyembro at pensyonado na nasalanta ng bagyong Yolanda, no? Lalo-lalo na doon sa mga areas within na as declared na calamity, no? So, unang-una para sa aming mga aktibong miyembro or miyembro namin dito sa GSIS, pwede na sila umpisa ngayong araw na mag-apply doon sa tinatawag naming emergency loan na nagkakahalaga ng 20,000. Okay po. At para naman doon sa mga miyembro namin na nakautang na ng emergency loan, hindi na namin inilift na ng GSIS Management at Board yung tinatawag naming 12 monthly amortization. So kahit kulang pa sila sa paghuhulog ng 12 hulog, ay pwede na silang mag-apply for emergency loan. Ngayon, doon naman sa magbibigay din kami nung tinatawag naming loan moratorium, Kirby, na sa lahat ng mga existing loans ng aming mga So, ibig sabihin, kasama dito yung konso o salary loan, kasama dito yung housing loan, pension loan, at e-cash advance, no? Mag-uumpisa yung moratorium na yan ngayong buwan ng Nobyembre hanggang Abril, ibig sabihin, magre-resume yung payment nila sa susunod pa na taon sa Mayo. Para naman dun sa aming old age pensioners, may bago kaming loan window, emergency loan window para sa kanila na nagkakahalaga rin ng 20,000 piso, no? May loan redemption insurance itong nasabing loan. So wala silang dapat pangamba, no? Meron kaming sapat na allocation, in fact kaka-approve lang ng 4.5 billion parang relief package para sa aming mga miyembro miyembro at pensyonado na nasalanta ng bagyong Yolanda. Opo. Mama, isa po sa nakikita lang natin nakikita ko, napapansin ko lang naman po na problema sa pag-apply po ng mga loans, meron po ba silang kailanganing mga ID po? For example po, ma'am, yung kanila pong mga dokumento ay nabasa po ng bagyo or ng ulan. May ano po ba ang mga subsequent po or mga alternative po natin para po dito? Nauunawaan namin yun, na talagang kahit yung kanilang mga e-card ay nabagyo at nawala. Kailangan lang namin, kung ang area ay nadeklara, mag-a-apply na lang sila sa pinakamalapit na opisina o sangay ng GSIS, at kung sa amin ding mga kiosk, dahil nakakalat naman yan sa mga areas na to, at kukunin lang namin yung kanilang full name at ma-check naman ito sa aming record. Apo, at isa po sa pinaka-importante, ma'am, ano pong mga numero ang maaari nilang tawagan para po mas mabilis po silang makapag-coordinate po sa GSIS? Unang-una, para isang numero na lang yung tinatawagan nila, pwede silang tumawag sa aming GSIS Contact Center at 847-4747. Ulitin ko lang, Kirby, 847-4747 para sa aming mga miyembro at pensyonado na nangangailangan ng tulong dahil nga sa bagyong Yolanda. Alright, maraming salamat, ma'am, sa oras po at impormasyong ibinahagi niyo po sa amin. That was Vice President for Corporate Communication, Marge Horillo. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Thank you po.